And anyway, yung question ko is for Jake, syempre. Being the lead of this movie na first time mo nag-MMFF na ikaw talaga. Ikaw talaga yung bida, syempre. Gaano kalaki yung pressure sa'yo? And ano ba yung mga bagong makikita namin na dapat pang panoorin sa movie, knowing na hindi naman ito yung first time na nagkaroon ka din ng kissing scene with another guy. Sabi nga ni Derek kanina, nagawa mo sa TVS, di ba? And sa iba pang films. I would say sobrang iba po ito kasi sobrang kumbaga napaka-complex nung character na ito at saka iba yung situation compared sa Lihis. Siyempre, may similar challenges, di ba? May requirements ang pelikula na similar sa Lihis. Pero hindi po yun yung tinignan ko na challenge. Kumbaga physical lang yun eh. That's just the physical aspect of the role. So kumbaga, hindi yun yung tinignan kong challenge. Yung challenge, mas challenging yung transformation, yung portrayal, yung pagiging particular ni Robert as a character. Kasi abogado siya, pamilyado siya, and he's gonna make a big mistake. Kumbaga isang tao na well put together, well off, paano? Diba? How do you make a mistake like that? Sabi ko nga parang very human. Kasi diba, we're all capable of insanity. We're all capable of making mistakes. So, sabi ko, yun yung kinailangan, this is the difference between Lihis and this. Kumbaga parang, mas mature siya na portrayal. And to be honest, I'm very, very lucky na tinanggap ko tong project ngayon sa puntong to ng karir ko. Kasi nung naglihis ako, syempre, hindi pa ako nagsuschool sa States noon. My experience level is not the same as now. So parang sabi ko, nung pinurtray ko po itong role, natapos namin yung pelikula, sabi ko, thank you Lord, kasi you really blessed me with the skill set to be able to breathe life na to this character. Kumbaga yung Lihis, nung tinanggap ko po yun, takot po ako papasok noon. Yung parang, oh my God, anong gagawin ko dito? I've never done these types of sequences. Pero ito, parang fearless ko siyang tinanggap. Sabi ko, kahit anong paggawa sa akin ni Direk, kahit anong requirement, naiintindihan ko yung circumstances, naiintindihan ko tong character na to at kung bakit na ginawa ang mga ganitong bagay. And I felt like, sabi ko, thank you Lord, kasi you blessed me with the skill set now that I'm 34 years old to breathe life to this character. So iba, kasi nung ginawa ko din yung Lihis nung 24 pa lang ako noon, I was still very, very young. Saka marami pa akong, hindi reluctancy, pero marami akong fear pagdating sa ganitong klaseng project. Pero ngayon hindi na ako natatakot. Siyempre, mature ka na, Jake. And one thing more, yung when you learned na kasama nga to sa MMFF, nagkaroon ba sa'yo ng pressure na siyempre kailangan kumita ng movie, yung awards, siyempre, kasi kilala si Direk Joel na ang mga lead stars niya, lalo na pag mga ganito ka-heavy na films, na nanalo talaga ng award. Well, I can only hope for that. I can only pray and hope for those things. Sabi ko nga, diba tulad ng MTRCB, the judges are also parang subjective ang acting ko eh. Pwedeng maganda sa'yo, pwedeng sa iba hindi maganda. I can only pray. Pero sa akin po, pagdating po sa pelikula, hindi, yung pressure po hindi. Kumbaga, pag tumanggap ka ng Joel Lamangan na pelikula, wala dun yung thinking mo sa kikita yung pelikula or ano yung promos na mas nandun ka sa acting mind, sa mindset ka ng isang aktor. At kung pag nandun ka as an actor, as Robert, hindi ko iniisip yung ticketing, hindi ko iniisip yung kikitain. Ang iniisip ko lang talaga, yung mag-deliver para kay Direk Joel Lamangan. So, yun na lang. Parang I think with that being said, kumbaga, this movie, nung nalaman ko po na kasama po kami sa MMFF, umiyak po ako at natuwa po ako. Kasi ang movie po namin, this is a very simple film. Kumbaga, parang this is 4 passionate actors and 1 brilliant director. Kumbaga, hindi po siya yung sobrang daming budget sa mundo. Pero nakapasok po kami ng MMFF dahil po maganda yung storya. So, sana po tulungan niyo po kami. I-spread yung word na yun na magandang storya. Kaya po siya tinanggap ng MMFF kasi it's a beautiful film. Directed by Joel Lamangan. Pero, Jake, katulad nga na sinabi natin kanina, hindi naman ito yung first time mo na nag-hero. Oo. So, ako curious lang ako. Si Janice, mahanap po talaga siya ng pang-title. Papasensya naman. Sabi ko. Hindi, curious lang din ako, Jake, kung once in your life ba,
nagkaroon ka ng duda sa gender mo kapag nagkakaroon ka ng mga Nasabi ko na, di ba, Jay? Killer question. Actually, to be very honest with you, I've always been confident with my sexuality. Like, I've always been, kaya rin po ako walang takot tumatanggap ng ganitong project kasi I don't really question myself or my sexuality. But that's also why, kaya namin mission gawin itong mga eksena and we're professional and we're friends after the sequences. Kumbaga, diba, sabi ko nga, because of Direct Joel din, nung ginawa ko po yung lihis, that was the biggest challenge of my career then. Pero sabi ko, I'm blessed to have another opportunity to conquer this challenge again and to do this movie with Direct Joel Amaral. So sabi ko nga, I'm just thankful kay Lord na I'm blessed now with the maturity and the growth as an actor to breathe life to this character in this movie. Thank you, Jay. Pero pwede bang bonus question na lang? Sure. Yung last, kasi tumatak sa akin yung last statement mo dun sa movie na di ba ako sapat sa'yo? Yan. So gusto ko lang malaman kung in real life ba nasabi mo na yan. Line na yan. Kanino? Wow. Sa pagpanood mo ng pelikula, ng eksena, na sa tingin mo totoo yun o Kasi arte? parang may hugot eh, Jay. Ngayon na tinatanong ko rin po sa inyo, tingin nyo maarte ako doon o totoo yun? Pili ko nga may hugot. Totoo po yun. Those were real words. Yeah, sa real emotions. Sabi ko nga rin, fun fact sa eksena yun, sa amin ni Sean, take one po yun. Eksena na yun. We had one try, one go at this scene kasi magic hour, nagmamadali na kami daming tao. So, it was really a pressure scene na hindi ko makakalimutan for the rest of my life. Thank you, Direct Joel. And thank you, Sean. Tignan natin, Jay, kung may magpa-follow up kung sino yung sabi na dahu daw kasi. Oh, wala siya. Huwag na tayo pumunta doon. Kasi naman yun, hindi po siya kasama sa pelikula. Hindi natin siya kailangan pag-usapan dito sa press. Thank you, Jay. Maraming salamat, Johnny. Congrats sa movie. So, trending siya nung inilabas yung trailer. So, sa panahon ngayon, alam naman natin nangyayari yung ganyang story. Pero hanggang ngayon, katulad ng mga naging reaction dun sa trailer na nilabas, naging mixed reaction pa rin siya. So, kayo as artist, kayo na lang apat, ano yung mga initial reactions na natanggap nyo na tumatak sa inyo? Actually, thank if you, sa akin kasi it's weird kasi sabi ko nga parang nakita ko yung issue. Baka sa'yo ito. Parang, again, minsan kasi pag tumitingin Wala din tayo. tayo ng comments, sometimes we choose to, pinipili natin kung ano yung gusto natin makita Kasi I have 1,000 comments in my Instagram saying otherwise, na feeling nila ang ganda ng pelikula, it's brilliant, they've never seen a story like this before, it's a masterpiece. But diba syempre, iba-ibang opinion. Pero one thing for sure is we're thankful for the conversation. Kasi at the end of the day, yun naman po gusto namin mag-invite ng conversation. Mas masakit po yun pag hindi pinag-usapan ng pelikula. Yun po, sa akin lang po yun, personally. Thanks, Jay. Impulse? Reaction daw din. Akala ko kasi si Sean muna kasi si Sean yung trending. Kasi ano ba, gusto mo pumaho po. Ako kasi parang, I guess with the same training that we got back when we were, 12 years old, I'm 38 now, I don't know about Jake. Not only to not judge your role, but also we cannot tell the same story over and over. There has to be a different thing every now and then. And I feel like especially with anything, no? Kahit naman sa totoong buhay, when we do not have time to listen to a story, we always judge them right away. But if only we take a little bit more time to listen and understand, maaaring meron tayong mga mapulot na hindi natin inaakalang kinakailangan pala natin sa buhay natin. And I feel like because this is, from a true story, based from a true story, I was just saying that in the previous conversation kanina and interview, I was saying na we cannot invalidate what other people went through just because we don't know how it feels like. And in the same manner, they cannot also invalidate how we feel dahil hindi naman nila pinagdadaanan kung anong pinagdadaanan natin. So it really all boils down to respect, I think, no? And again, meron naman tayong censorship direct, no? So, sinunod naman natin yun. And I think at the end of the day, a story is a story. And love is always universal. It can be shared by anybody to anyone they please to share it with. It may entail sometimes pain, sometimes shame,
sometimes forgiveness and healing, but at the end of the day, love is love. No, and kung meron man akong nakita, kasi sa totoo, sa pagkalola ko, nagulat ako talaga, nagdadabing ako eh. Ganito yung reaction ko, Direk, gusto mo malaman yung reaction. Nagdadabing ako, may nahagipan ako, sabi ko, movie pa rin po ba natin to? At amin po ba itong movie? Yes, that's Sean and ano. Kasi hindi ko nakita yung face. Okay, so alam nyo na, hindi ko nakita yung face, Direk. Iba po yung nakita ko. Sabi ko, hoy, hindi, ano ka ba? Hindi, iba kasi yung nakita ko. So yung pagkalola ko, napaatras ako, huy, na ganun yung reaction ko. But kagaya nung sinabi ni Jake, no, sa bawat kwento, while he said he was grateful for the conversation, I feel I am most grateful for people not just talking about it, but really taking interest. You know, kasi it's the first step eh, di ba? Again, hindi naman pwede na bilang mga artista at bilang mga creatives, parehong kwento ang ikikwento natin palagi. Meron at merong mga tao, kagaya ng pinanggalingan ng kwento ng My Father, Myself, na may pinagdaanang iba. And don't we all want to hear a story coming from somebody na never nating na-meet? Na meron pala sa mundong ganitong klase ng pagmamahal na nangyari, ano kayang naramdaman nila? Ako, I'm always curious eh. Parang, bakit sila nandun? Bakit sila, hindi ko alam sa inyo, pero at some point in our lives, darating at darating yung panahon na magmamahal at magmamahal kayo ng mga tao na hindi mo inakalang, okay, hindi pala to. Oh, di ba? So I think it is worth the time to just listen first before we judge anything. Yun lang naman sa akin. Parang, di ba no, Jake? And sa totoo, coming off of seeing the scenes of Jake and Sean, the level of professionalism, coming from these two actors who just, kahit ako siguro, aaminin ko po sa inyo, hindi ko kayang gawin. So, the respect I have for these two, no, is very, very high. Okay? Galing po yan sa candidate number 22. Miss Alam Dimples na, of Manila. Di ba, parang beauty queen talagang sumagot si Dimples. Napaka-witty at talagang may puso. Yes, judge ng Emmy yan, di ba? Oo. Tapos ka na, Richard? Meron pa? Yung reaction ko po sa mga comments. Para sa akin, may ano siya, masakit siya minsan. Yung iba kasi mababasa mo sinasabi nila na ayan, akala ko ba ang MMFF pang family, pang masela. Ba't ganito may gantong entry, 'di ba? So, hindi pa man nila napapanood, ginajudge na nila. Pero good thing is napag-uusapan tayo. So, merong laman, meron tayong kumbaga content na mapapanood sa atin. And I'm happy na yung tao, yung ibang tao, sinusuportahan pa rin kami. Ayan. And proud ako dito sa film namin dahil unang-una kay Direk Joel Lamangan to. And of course, napakalalaki at ang gagaling ng mga kasama ko na artista. Especially sina Kuya Jake and Ate Dimples, at si Tiffany. And ayun po, sana wag natin i-judge yung itong pelikula namin hanggat hindi pa natin napapanood. Yeah, ayun po.